Unfortunately, pag tinitignan natin ang 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, hindi natin yun makita sa ating buhay because our definition of love is heavily influenced by Hollywood. And unfortunately, in our day and age right now, social media na ang nagbibigay ng standard sa definition ng love. Which I believe, mga kapatid, na dapat ang Word of God ang standard ng lahat ng relationship natin. Meron ka mang relationship sa asawa mo, may relationship ka man sa kaibigan mo, sa parents mo, sa anak mo, the Word of God should be the standard of every relationship. Unfortunately, every time we watch movies and Disney films, nakita natin, nagpakasal yung princess and prince and they live happily ever after the end. If you think about it, pag nagpakasal kayo, hindi yun ang the end. Yun ang simula pa lang ng gulo. Amen. Unfortunately, we've been lied to. Na ang iniisip na naman, wow, ang sarap magpakasal kasi pag nagpakasal sila and they live happily ever after. We've been lied to this idea about the truth of love and the truth about sex and relationship na parang pinalabas sa atin ng mga movies at ng Hollywood, ang pag-ibig laging masarap. Ang pag-ibig laging nakakakilig. Pero to think about it, and based on my experience and based on many experience that you have, hindi lahat ng mga relationships puno ng kilig. May times ng challenges, may times ng breaking, may times ng kalungkutan, may inisan, correct? Parang wala pa. Pastor, 3 months sa kami ng boyfriend ko, hindi pa ako naiinis sa kanya. I think kami talagang perfect for each other. But I believe with all my heart that this preaching will help you understand ano talaga ang tunay na definition ng pag-ibig. Because our life revolves around relationship. Amen? Anumang part ng buhay mo is affected by relationship. You are shaped by your relationship. You are formed by your relationship. In essence, relationships affects us all. Ang relationship sa buhay mo nakaka-apekto sa joy mo. Nakaka-apekto sa peace mo. Nakaka-apekto sa schedule mo. Pero maraming salamat, meron namang sinabi ang Lord sa Scripture na definition, na picture ng pag-ibig, kung saan ang sinasabi ng Scripture, kung susundin ninyo at makikita ninyo sa inyong mga relationship, ang ideal design ng ating Panginoon, it will protect your heart, it will protect your mind, and it will protect your spirit. Lahat naman po siguro ng tao gusto nating maging masaya, kaya nga tayo pumapasok sa isang relationship. Kaya nga ikaw ay masaya na kasama mo ang iyong pamilya kapag holidays, nagbabakasyon kayo and so on and so forth. Because we all want to be happy, correct? But we also have to admit na yung mga relationships sa ating buhay can have a positive effect or negative effect in your life. Sabi nga po nila, your greatest asset and your greatest liability comes from your relationship. Ang ganda na sinabi ng 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind. Parang ang ganda-ganda ng love. Parang excited ka sa love. Naalala ko, nung youth pastor pa lang ako, may nasalubong akong isang bata, Sunday school sa church natin, may hawak siyang magazine. Wedding magazine. Ano sabi niya? Pastor, 3 years old to ha. Pastor, I want to get married na. At 3 years old. Kasi nakita niya yung picture ng wedding gown, ng wedding dress, ng suot ng groom and bride. Parang na-excite siya sa picture ng marriage. Amen. Unfortunately, many of us have a picture of what love is, pero marami sa ating walang ingredients how to get there. Hindi po na alam ng marami ito, mga kapatid, pero isa sa favorite kong ulam, chicken curry. Chicken curry. Isa yan. Alam niyo, one time, dineclare ko sa stage na favorite ko yung ube. Lahat ng regalo sa akin, puro ube. Lalo ngayon, magba-birthday ko na naman, ube cake, ube ice cream. Pati kulay, lahat ube. Di ko na nga alam ngayon kung favorite ko pa ba. Sa dami ng ube. Ngayon, dineclare naman natin, isa sa mga favorite ko, chicken curry. Nagdala ko ngayon ng picture ng chicken curry para gutumin ko kayo ngayong araw na ito. Look at the screen right now. Okay, this is chicken curry. Okay? So look at this. The thing is this, favorite ko ang chicken curry, and I have now the picture of the chicken curry, pero aaminin ko sa inyo ang totoo, hindi ako marunong gumawa ng chicken curry. In fact, hindi ko alam ang ingredients ng chicken curry. Ang alam ko lang, chicken tsaka curry powder. And that's it. And many of us have this same mindset. You have a picture of what love is, pero hindi mo alam gawin. Hindi mo alam ma-fulfill. Wala kang ingredients of what. Sabi ng Bible, love is patient. Paano yun? Lagi kami nag-aaway ng asawa ko.
Love is kind. Paano yun? Parang lagi namang nakasimangot yung asawa ko. Parang ang bagsik-bagsik niya sa buhay ko. Hindi mo makita ngayon kasi you have the picture, but you don't have the ingredients of it. Kaya pag tinanong mo, maraming tao ngayon, kamusta mga relationship mo? Well, it's complicated. But it's complicated because you have the picture, you have this ideal relationship goals. Pag tinitignan mo sa social media, may dalawang lalaki, may dalawang couple, magka-holding hands, sabi mo, wow, relationship goals. And you want that, you may picture kayo sa beach, naglalakad kayo, silhouette and all of that. You have the picture of your ideal relationship. Unfortunately, we don't have the ingredients of what relationship is. Kasi naniniwala ako mga kapatid that God will never give us something. Let me repeat. God will never give you something that He intended to waste. Hindi ka bibigyan ng bagay ng Diyos na gugustuhin niya lang na masayang mo. Hindi iaalaw ng Diyos na mumasok ka sa isang relationship, especially kung design ng Panginoon yan, kung ang objective lang naman ng Lord, pahirapan ka at maghiwalay din kayo sa dulo. Ang gusto ng Panginoon, when you enter into marriage, pag pumasok ka sa kasalan, ang gusto ng Lord panghabang buhay. That all of us have a picture. Sabi ng Scripture, love is patient, love is kind. And we need healthy relationship. Everybody say healthy relationships. Bakit kailangan ng healthy relationship? Because we need healthy relationships that will stand the test of time. Na kahit anong bagyo ang dumaan, kayo pa din. Na kahit anong hirap, kayo pa din. Bakit? Hindi lang kayo in love. Meron kayong commitment to keep the marriage alive. So I'm gonna show you 4 ingredients of chicken curry. Okay, no. 4 ingredients on having the relationship that honors the Lord. Number 1, ang unang ingredients para ikaw ay magkaroon ng relationship na nagbibigay karangalan sa Panginoon ay yung relationship na merong great timing or right timing. Everybody say right timing. Kung mapapansin nyo dun sa verse na binasa natin sa 1 Corinthians 13, let's go back again. 1 Corinthians chapter 13, love is patient. Everybody say patient. Bakit ang pag-ibig patient? Kasi yung tamang tao, sa maling timing, maling relasyon. Ulitin ko ulit. Yung tamang tao, sa maling timing, maling relationship. Minsan, akala natin si Lord ang higpit-higpit. Ang dami naman kasing bawal kay Lord. Hindi po. Kasi kung may ayaw ang Diyos, magandang balita yon. Kasi kung may mga ayaw ang Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, may mga gusto rin siya. Okay? So hindi lang sinabi ng Lord na ayaw niya. Hindi sinabi ng Lord manatili ka ng single forever. O manatili ka ng single mom o single dad forever. Ang sinasabi lang ng ating Panginoong Jesus, may mga certain ingredients that will help you achieve the picture of what love is. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan kung may mga ayaw ako sa buhay ninyo, makinig ka. Kasi kung may ayaw ako, makinig ka, kasi may mga gusto rin naman ako sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag mong i-rush. Do not settle for less and stop compromising your convictions. Dahil lang gusto mong ma-please yung naliligaw sa iyo o yung boyfriend mo sa ngayon. Actually, Pastor, yun nga ang problema ko kasi I want to preserve my virginity and my purity hanggang ako ay makasal. Pero yung boyfriend ko, pinipressure niya ako na isuko ko na rin yung bataan ko para daw patunayan ko sa kanya na mahal ko daw talaga siya. And lagi ko sinasabi sa mga gano'n na nagsasabi sa akin, do not build your relationship out of pressure. Build them out of love. Kung hindi niya kayang makapag-antay, kung hindi niya kayang maging patient, love pa ba yun? Kasi ang definition ng love is patient. So one of the main ingredients of relationship that is honorable to the Lord, honoring to the Lord, is dapat yung love na yan o yung relationship is in right timing. Right timing. Nasa tamang timing. Hindi minadali. Pinagkatiwalaan, amen, ang design at timing ng ating Panginoon. Kaya nga lagi ko sinasuggest, huwag mong i-force to enter into a relationship, especially kung magkaiba kayo ng season. Nag-aaral pa siya, ikaw nagtatrabaho na, magkaibang season kayo. Huwag mo i-force. Kasi once na finorce mo yan, ma-jeopardize mo yung God-given happiness. Na kapag ready na kayo, hindi nyo na ma-enjoy because you enter into a relationship too soon. Huwag kang mag-alala, Pastor. We know what we are doing.
Actually, Pastor, we commit to the Lord that alam ko may kakulangan siya, may kahinaan siya, pero nangako na kami kay Lord na we will grow together. Ang cute, di ba? Ang cute. Pero ang ibig sabihin lang yon, hahatakin ko siya. Aantayin ko siya. I-alter ko yung season ko para makapag-adjust sa season niya kasi hindi ako makapag-antay. Alam to lang lahat ng married people. Di ba bago tayo magpakasal, may mga non-negotiable tayo. Like character. Kahit poging-pogi siya, yung character non-negotiable. Correct? For example, yung amoy. Di ba? May mga non-negotiable tayo, hindi naman biblical yan. Huwag kang magpapakasal sa mabaho. Wala naman sinabing Bible na ganun eh. Pero sarili mong standard yun. Ibig sabihin, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong list and standards of character, compatibility, same faith, same purpose. So ibig sabihin, meron tayong mga non-negotiable, and minsan, pag hindi pumasok dun sa ating non-negotiable, sabihin natin, huwag ka mag-alala, Pastor, we will grow together. Question. Pag pumunta ka ba sa SM department store, at kailangan mo ng damit, ang bibilin mo ba bulak? Kasi cotton eh. Ano yung English ng bulaklak? Kotonton. Bulak, cotton, ton. Ha! Yung iba mamaya pang 3 p.m. Nasa bahay na, natutulog na, uy, yun pala yung joke ni Pastor. Amen. Pupunta ka ba sa SM department store kung kailangan mo ng damit, bibili ka ba ng bulak? Hindi. Ba't ka bibili ng bulak kung pwede namang damit na kagad bilhin mo? Ba't ka magsisettle for less? Kung kaya mo naman bilhin yung finished product na. Marami sa atin, binababa natin yung standard natin kasi yung bulak lang yung available. Huwag ka mag-alala, Pastor. Idadaan ko sa machine para maging damit. Why would you settle for less if you can buy a finished product? Ba't ka magsisettle for less kung pwede naman na ibigay sa iyo yung stable na sa trabaho? Yung aalagaan ka at responsable. At kaya mag-deodorant para hindi mabaho. Sabi mo sa katabi mo, why are you settling for less? Why do you settle for less? Let's learn to wait because good things are worth waiting for. Good things are worth waiting for. Pastor, di mo alam, soulmate ko siya. Alam niyo po ba mga kapatid na I've learned through studying this message na itong soulmate na to is actually an invention of some philosopher na hindi ko alam kung sino na. And this is not even biblical. Soulmate. Kasi ang nakaimbento ng story nito is one of the gods in the Greek na nagalit daw ang Diyos sa tao, hinati niya yung kaluluwa natin sa gitna, tapos nagpakalat-kalat yung mga kalahati, ang objective nila, hanapin nila yung kalahati nila. Ang tawag nila soulmate. O yung ang kanilang better half. Amen? Para kang ligaw na kaluluwa. Okay na naghahanap. Amen? Bakit? Kasi parang, Pastor, hindi ko kompleto kasi pag wala siya, naniniwala ako, meron talagang isang lalaki binigay ang Panginoon sa akin. Feeling ko siya na talaga. Sino ba yan? Si Piolo po. Siya talaga. Pinagpe-pray ko nga si Piolo talaga. Feeling ko talaga siya yung para sa akin. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na yung idea na meron lang isang taong ibinigay ang Diyos sa'yo is actually a myth. That's not true. I'm not saying dalawa asawahin mo, but I'm just saying na there are a lot of fish in the sea. Merong binigay ang Lord na standards at hindi lang isa. Let me explain. Kung ako talaga may isang babae lang na binigay sa akin si Lord at hindi ko napakasalan si Jelly. Kunwari si Jenny talaga binigay ni Lord sa akin, hindi ko siya napakasalan, di nagkamali ako. At pagka hindi ko siya sinunod, si Lord, hindi ko napakasalan si Jenny syempre maghahanap ng ibang asawa. So meron siya mapapang-asawang iba na hindi kanya kasi kapartner niya ako eh. Correct? So ngayon, dahil yung isa na yun na mali, meron ding dapat kapartner yun, maghanap din ngayon yun ng iba. So nasisira ang pagmamahalan sa buong mundo dahil hindi ako sumunod. Ako may kasalanan. You got the idea mga kapatid? Amen. Because we have this concept na meron lang akong iisang soulmate na ito talaga yung aking Prince Charming. Kaya minsan marami sa atin, hindi tayo convinced and settled na maging single. We want to rush kasi iniisip natin, baka maubusan po ako, Pastor. Let me just say this to you. Nang date sa kalendaryo, what I mean. Huwag kayong mag-alala, pag naubos yung kalendaryo, may bingo cards pa, okay? What I'm trying to say is this. Singleness is not a disease. Singleness is not a curse. Singleness is not a downgrade.
You should be secure in the season that you are in. You don't need a significant other to feel significant. You can be happy and joyful just as you are. So yun nga ang problema, parang lagi ako malungkot. Parang may kulang, may void. Siguro nagpapagala-gala pa yung ligaw na kaluluwa. Nakapartner ko talaga. Actually, yung void na nararamdaman mo, parang yung completeness na hinahanap mo, it's not actually comes from the person that you are looking for. Yung void na yan comes from God, your Creator. Amen? Because only Jesus can complete you. And only Jesus can make you whole. Amen. Amen. So in order for us to have a relationship that's honorable to the Lord, we should uphold, we should observe yung timing ng ating Panginoon. Which begs us to ask another question. Kailan ba dapat manligaw, Pastor? Because sa culture natin nalilito, 25 ba? 22? 19? 18? Sabihin ng nanay mo, 28 ka dapat ha, manligaw. Kasi kailangan mabawi investment. Oo. Pero magtataka ka din, yung mga parents natin, 21 pa lang married na, no? Oo, kaya minsan nagtataka ka, ano ba talaga ang eksaktong edad ng panliligaw? At ang magandang tanong, let's answer that question. I believe yung kailan ka manliligaw is a wrong question. Ang right question is, anong purpose mo? Kung bakit ka manliligaw. Kasi kung wala kang end goal, wag ka naman ligaw. Kung wala kang end goal na papakasalan mo yung nililigawan mo, wag na. You're just wasting your time. Pastor, casual relationship, you don't know that? Bagong trend ngayon yan. No, wala dapat dapat ang courtship hindi casual relationship kundi intentional relationship. Dapat may end goal, may purpose. Which begs us to ask another question. Pastor, medyo tumatanda na po ako. Wala pa nanliligaw. Ganda naman ako eh. Yun ang problema ko, Pastor, kasi 31 na ako, wala pa nanliligaw sa akin. Pwede bang ako na dumamoves? Yan. Kasi maraming tanong dyan, ano? Sino ba dapat magbigay ng motibo? Ang sabi ng survey, 88% of the people believe na dapat ang nauunang nagpaparamdam yung lalaki. By the way, baguhin na natin yung term na yun, nagpaparamdam. Hindi naman tayo multo. Ano, kaluluwa? Soulmate kasi, kaluluwa. Okay, nagpaparamdam. Sino ba talaga? Lalaki ba talaga? Tingnan natin sa Bible. Proverbs 18, verse 22. Proverbs 18:22. The man who finds a wife finds a treasure. Sino naganap? Yung lalaki. Yung lalaki, hinanap yung babae. O yan, Pastor, nakita mo ha? Yung lalaki, hinanap yung babae. Kaya ako, Pastor, mag-aantay lang ako dito. Come to me. Kaya kahit nakasimangot, pag may lumalapit, sino ka ba? May kotse ka na ba? May trabaho ka na ba? Kasi sabi ng Bible, dapat ako pinupursue nila. Tama rin naman. Pero let me explain to you another angle of this story. Kung kilala niyo si Ruth sa Bible, napakasalan niya si Boaz. And you know the story of Ruth and Boaz? Nagkakilala sila sa farm, sa field. Nung nakita ni Naomi na itong si Boaz ay mayaman, gwapo at single, sabi niya kay Ruth, puntahan mo. Ikaw na ang magsuyo sa kanya. Tignan niyo ito, Ruth chapter 3 verse 3. Now do as I tell you. Take a bath. Bago ka manligaw, maligo ka muna. Biblical ba? Nasa Bible. Inimbento ko ba yan? Hindi. Huwag ka na maligo. Sabi pa, take a bath and put on perfume. Dress in your nicest clothes. Minsan sinasabihin ko yung mga ibang single, lalo yung mga babae, baka kailangan mo magbago ng fashion. Baka kailangan mo baguhin yung forma mo. Kasi baka mamaya nai-intimidate sila sa forma mo. Amen? Take a bath. Brush your teeth. And then, go to the threshing floor, but don't let Boaz see you until he has finished eating or drinking. Next verse, verse 4. Be sure to notice where he lies down. Then go and uncover his feet. Everybody say, uncover his feet. Alam niyo ibig sabihin sa Hebrew ng uncover his feet? Invite him to have a relationship with you. Now, this is what I call galawang root. Okay? Hindi naman nating sinasabi na bigla ka na lalapit, I'm available.
come and join my kingdom. Hindi ko sinasabing ganon. What I'm trying to say is this. Minsan kasi yung mga lalaki slow din. Minsan mahirap kaming makaramdam. At maraming lalaki sigurista. Hindi naman siguro makakasama kung medyo magpapakita ka rin ng konting, kung talagang gusto mo naman, magpakita ka rin ng konting intention ba? Ako naniniwala ako na kung friendly naman yung date ninyo, mag-aaya kayong magkape for example, hindi naman kayo magpo-propose ng kasal eh. Invite mo lang naman sa kape, wala naman sigurong makakasama. Kesa naman halimbawa, yung mga lalaki may gusto siguro sa'yo, pero lagi ka nakasimangot, lagi ka nakabusangot, hindi ka pa nag-aayos, yung ganyan. Amen. Tapos pag nilalapitan ka, sige, lapitan mo ako, papahirapan kita. Habol ka sa akin. I'm waiting for the right time. Baka yung timing maubos. Sabi mo sa katabi mo, galawang route na tayo sa 2023, okay? Okay? Ang ibig sabihin ko lang, okay, don't get me wrong. Baka kunin nyo na naman, lagay nyo sa TikTok, mabash tayo. Okay? What I'm trying to say is this, maging intentional din tayo. Ibig sabihin, kung talagang single kayo, let them know that you are single. Wala naman siguro maging masama doon, pero huwag ka ding assuming. Hindi porkit inaya ka ng kape, type ako nito. So I will take a bath, put a perfume, dress my nicest clothes, and uncover his feet. Oh, huwag ka ding assuming, ha? Huwag ding assuming. Kayo din naman mga lalaki, medyo bilis-bilisan naman natin ang konti din. Kung kayo naman ay parehong stable sa inyong trabaho, di ba? At pareho naman kayong Christian, pareho kayong believer ni Jesus Christ. Pag-uusapan natin ano ba definition ng believer na yan. Amen? Ng believer ng ating Panginoong Yesus. Amen? Di ba? Ganda-gandahan nyo rin kasi yung pick-up lines nyo. Gawin yung Christian yung pick-up lines nyo. Halimbawa, bigyan ko yung sample, ha? Alam mo, sa Joshua chapter 6, yung mga Israelites, paikot-ikot sila sa Jericho, na-fall yung Jericho wall. Ilang beses kaya ako iikot para ma-fall ka sa akin? Or, kagabi nag-quiet time ako sa Book of Numbers, hindi ko makita number mo. Sabi mo sa katabi mo, galawang root. Amen. Para naman sa mga may relationship na, halimbawa nagliligawan na kayo, maganda rin yung, sabi nga nila, DTR, define the relationship. Saan ba pupunta yung pagliligawan na yan? Ang pagliligawan ba, pupunta ba sa marriage yan? Pastor, right timing eh. Right timing? 5 years na kayo. Amen? Saan ba talaga pupunta yan? Kailangan defined. Amen? Kailangan i-define ninyo, where is this going? Are we wasting our time? So right timing is important. Number 2, in order for you to have an relationship that honors God, right timing and right person. Okay? Right person. 2 Corinthians 6:14-15, fasten your seatbelt. Do not team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Lagi niyong i-desire mga kapatid, katulad ko, dinesire ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng babae that will support my calling. Kasi alam ko, youth pa lang ako, tatawagin na ako magpastor eh. So pray for someone that will support your calling. Pray for someone that is connected to your assignment. Kasi may assignment ang Panginoon sa iyo. At kung yung assignment ng Lord sa iyo malawak, kailangan panalangin mo sa Lord, Lord, ibigay mo sa akin yung tao na connected sa assignment ko na hindi ako pipigilan. Kasi madalas tayo, pag nagpe-pray tayo ng God's best natin, ang hinihingi lang natin, Lord, ito potential to, baka pwede, palagay lang po sa listahan, paki-prioritize, Lord. Kasi may potential to, mukhang responsable. Pastor, Lord, kumikita ng 5 digits, 6 digits, may potential tong iaon ako sa hirap. Because we always want to pray for somebody na may potential, hindi masama. Pero pray for somebody with a purpose. Kailangan purposeful ka. Kung sino. Pastor, ba't ngayon lang natin ito pinag-usapan? Kasal na ako eh. Ano magagawin ko dito? Bakit? Kasi madalas tayo may mga listahan tayo, no? Tall, dark, and handsome. And minsan yung mga criteria natin is disregarding the criteria of the Lord.
Amen? Kailangan marry somebody with a purpose. Bakit? You are marrying their destiny too. Ang pinapakasalan mo, hindi lang tao, pati destiny niya pinapakasalan mo. Pati assignment niya pinapakasalan mo. You are building your life on this person. So it matters that you are married to the right one. Hindi ka pumipili ng roommate. Hindi roommate ang pinipili mo, partner in life. Hindi business partner ang pinipili mo. Amen? Partner ng calling mo. So it's very important to pray for them. Huwag kang magalala, Pastor, pinag-pray ko na kay Lord dyan. Kaya ko yan baguhin. Babaguhin ko yan, Pastor. Naniniwala ko mga kapatid, kung hindi nila gusto yung magbago, hindi talaga sila magbabago. And we're not supposed to be the one to change them. It is the Lord. May kaya nga minsan, Pastor, dinala ko sa church para mabago. Ako na nag-disciple. Ano yan? Disciple chicks. Evangelligaw. Amen? Kasi babaguhin ko siya, Pastor. You're not supposed to be the one. Bakit sinabi ni Apostle Paul to sa atin? Ba't to ang instruction ng Panginoon? Kasi ayaw ng Lord na naghahatakan kayo sa calling. Shirley ka. Bili. When you marry somebody that is not the same season as yours, the same person, the same belief, the same faith, maghahatakan kayo because ang gusto mong dalhin siya rito. Siya rin naman, hinahatak ka pababa. What's happening is that nagkakasakitan kayo because you are trying na yung calling mo, maging calling din niya. At yung gusto niya, maging gusto mo. Magkaiba kayo ng faith Hindi talaga kayo magkakasundo. Kami nga ni Jenny, pareho ng Christian, pareho pang pastor, pareho pang gwapo at maganda. Hello? Nagkakaproblema pa. Lalo na siguro kapatid, pag magkaiba po talaga. Sabi nga ni Apostle Paul, don't unequally yoke. Ibig sabihin, do not work together with them. Do not move in the same direction with them. I'm not saying na kailangan pareho kayo ng church. Pero ang importante, pareho kayo ng truth na pinapaniwalaan. Pastor Christian po ito. He became a new creation. Kailan siya nag-attend? Last week. Alam niyo, paano niyo malalaman kung Christian talaga ang isang tao at may encounter talaga siya kay Lord? Tanungin niyo, anong Jesus story mo? Paano mo na-encounter si Jesus? Kasi pag hindi makasagot yan, ibig sabihin, hindi siya talaga Christian. Bakit napakalaga pa kasi dyan, Pastor? Naintindihan naman kami ni Lord. Hindi. Kasi pag magkaiba kayo ng pananampalataya, magkaiba kayo ng master. Magkaiba kayo ng worldview. Magkaiba kayo ng eternal goals. Magkaiba kayo ng eternal destiny. Magkaiba kayo ng sources of wisdom. You are in the spirit, they are in the flesh. It's not okay na isa lang ang malakas. It's not okay na isa lang ang driven, isa lang ang passionate, isa lang ang healthy. Be yoked with the right person. Pastor, you don't understand, my situation is unique. And every time we say my situation is unique, hindi to cover ng biblical principle, is a sign that you've been deceived. It's a sign that you've been deceived. Amen. Amen. I'm not saying din naman kung may boyfriend or girlfriend ka na hindi Christian, maya't maya rin, mamahiwalay na kami. Kasi sabi ni Pastor, wag daw. No. Maging matalino ka rin ng konti. Bigyan mo ng time. Let's say 3 to 6 months. Amen. If you are really serious about your calling, if you are really serious about God's assignment in your life, pero kung 5 years, 10 years, na gumising ka, kapatid. Pasensya na sa pagiging hard, pero gumising ka. Kasi pag nasaktan ka, lalapit ka rin sa church. Sa mga leaders mo. Hindi mo nga sinali yung leader mo sa kilig mo dati, ngayon sasali mo sa gulo. Madalas ko yan sabihin Kailangan may boundary. Boundaries are key to healthy relationship. When you go outside the will of God, you are perverting the plans of God in your life. Now, paano pagkasal na kami, Pastor? At yung akin na pangasawa ay hindi Christians. Nangyayari to sa church. Sa mga relationship natin, isa lang ang Christian, at ako Christian, siya hindi. Is there a way? Is there a way for me to honor God in an unbelieving spouse? There is. Huwag kang makapag-iwalay kung kasal na kayo. Amen. What you can do is to pray to God. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, allow my spouse to encounter you. Do not force them. Because kailangan yung relationship nila kay Lord, hindi manipulated but rooted in Christ. Amen? So just pray for them. Huwag mong iisipin na
Madalas po kasi kaya nagiging issue yung mga asawa natin na hindi Christian sa mga Christian is because pakiramdam nila inaagaw ng church yung asawa nila. At kahit si Jesus pinagseselosa nila. Correct? So my advice to you is do not make them feel na nawawalan sila ng asawa just because you are committing yourself to the church. Don't make them feel na yung emotional needs mo ay napupunan na ng mga churchmate at yung asawa mo wala nang halaga sa emotional will mo. Mahalin mo lang sila. Amen? Mahalin mo sila. Kasi yung minsan, wag ka mag-alala pa, so may project tayo, pag-pray natin, yung asawa ko makakilala sa Panginoon. Hindi project yung asawa mo. Wag mo siyang gawing project. Kailangan makakilala siya talaga. At sana gamitin ka ng Lord para makakilala siya sa Panginoon. Wag nating gawing project yung ating asawa. What you can do is show to your spouse that your love for Jesus is reinforcing your love for them. Na mas lalo mong minamahal si Lord, mas lalo mo silang minamahal. Amen? Alam niyo, kaya nga sa mga link up group, isa yan sa laging pinapanalangin namin, na yung mga asawa ng mga link up members natin makakilala sa ating Panginoon. Kasi maraming cases sa atin, bago ka pa maging Christian, asawa mo na siya eh. Correct? So, dati meron na kayong same interest, meron na kayong same habits na nakagawian ninyo. Tapos nung naging Christian ka, wag na raw yan, hindi na raw yan. Kung hindi naman yan maglilid sa pagkakasala, ituloy nyo. Ituloy nyo yung interest na yun. Wag mong ipaparamdam sa kanya na dahil naging Christian ka, lalayuan mo na siya at nandidiri ka sa kanya. In fact, ang turo ng Panginoon sa atin, gamitin natin yung principles of the Word of God into our marriage. You are the Christian in the house for a reason. So minsan, dahil sa faith mo, aasarin ka ng asawa mo, magiging sarcastic siya sa'yo, hindi naman nakikinig yung Diyos mo, nagsasayang ka lang naman ng oras. Huwag ka rin matrigger kagad na, ikaw nga baka mamaya mapunta ka sa impyerno, huwag ka mag-ano baka sisihin mo ako pagdating na sa langit, bahala ka, manigas ka dyan. Masunog ka dyan. Hindi yun yung honoring eh. No, pag sarcastic siya, sarcastic ka din. Pag nakipagdebate siya, nakikipagdebate ka din at kating-katik kang gumanti. Kasi satisfying. The most spiritual thing that you can do is to refuse to retaliate. Amen? Ano ba ang Christian principle? Humility. Forgiveness. Kindness. Iparamdam mo sa kanila, magugulat pa yan. Grabe, nasarasar ko na to. Bait pa rin Gusto ko rin makilala yung Jesus niya Simba nga ako doon. Amen? Marami akong testimony na narinig dito. Hindi Christian yung kanilang asawa, kasama na nila buong pamilya ngayon. Alam mo ginawa nila? Amen, praise the Lord. Ang ginawa nila, pinakita nila yung 1 Corinthians 13. Love is patient, love is kind. Kahit ayaw sumama ng asawa nila sa kanila sa pagsasamba, sasalang nila yung YouTube ng preaching. Lalakasan nila. Kahit hindi nakikinig, sige lang, nilalakasan nila. Hanggang sa, minsan, bumagal internet, huminto. Sabi na asawa, ba't huminto? Di ba, nakakilala na? Amen? Be a person of humility. Be a person of kindness, of forgiveness. Wag mo, ito pinakamahalaga, wag mong i-undermine ang authority ng asawa mo dahil hindi siya Christian. Porket, alibawa, kayo po ay babae at siya ay lalaki, hindi porket hindi siya Christian, hindi mo na i-honor ang pagiging husband niya. Hindi mo na siya re-respetuhin. Amen? Even, lalo na sa may mga anak. At kung kayo po buong pamilya narito, yung asawa nyo lang po ang wala dito, wag nyong hahayaan na yung mga anak ninyo sumama ang tingin sa kanilang daddy o mommy dahil hindi nagsisimba. Tiga mo anak yung daddy mo, ang tamad-tamad tayong lahat magsisimba. Demonyo na yata talaga yan. Amen? Wag nyo isasuggest sa mga anak nyo na dahil iniwan nyo yung daddy ninyo sa bahay kapag Sunday, masamang tao na siya. At wag nating i-associate lagi yung lahat ng masasamang ugali ng tao. Kaya ganyan yan, hindi kasi Christian yan eh. Correct? Madalas ko marinig yan. Magugulat ka kasi kahit Christian, masama pa rin ugali. Correct? Hindi yan doon nadadaan. Minsan ina-associate lang natin yung mga annoying traits nila. Kaya ganyan yan kasi ganito yan eh. Kakatambay mo yan sa bahay eh. Kakabondi mo yan eh. Kulang ka kasi sa faith eh. Ano sabi ng Bible sa ating Colossians 3:12? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved. Everybody read this with me. Clothe yourselves with compassion, with kindness, with humility, with gentleness, and patience. Listen, kung ikaw lang ang Christian sa family, all eyes are on you. They will look how you will respond.
So respond with humility, respond with kindness, compassion, gentleness, and patience. Amen? Number 3. If you want to have a relationship that honors God, number 3, right circle. The right circle. Ang sabi ng Proverbs 19 verse 20, are you still here? Basa, get all the advice and instruction you can, so you will be wise the rest of your life. 21, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. One of the famous verses in all of the scripture. Pero anong context? Ang context, sabi ng scripture, lahat ng advice na pwede mo makuha sa mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, i-take mo. Kasi minsan, pag gustong-gusto mo yung tao, nabibingi ka din. Sinabi na nila, mali yan. Kailangan mo ng partner, ng friend, ng companion, correct? Because there is no such thing as solo Christianity, correct? Dapat may nagtuturo sa'yo kahit anong edad mo. May nagre-rebuke sa'yo. May naghahanap sa'yo pag di ka pumunta sa church, correct? Wala na nag-amen Bakit mga kapatid? Kapag hindi mo pinaligiran ang sarili mo ng mga kaibigang maglalapit sa iyo sa Diyos, delikado. Amen. Pero hindi lahat ng kasama at kaibigan mo ngayon makakasama mo forever. Amen? I've learned that one of the wisest quote that I've read is that there will be people in your life that will be there for a reason, for a season, and for a lifetime. Beautiful quote. Beautiful. Na may mga tao sa buhay natin nandyan lang for a reason. Gugupitan ka lang, magbebenta lang sa iyo ng networking. But there will be people that will be there for a season. Season na nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, but there will be people in your life that will be there for a lifetime. And I pray na yung mga tao na yun that will be there for you for a lifetime is somebody that will help you grow in your faith. Amen. Do you agree? So in order for you to have a relationship that honors the Lord, you need friends that will tell you, parang mali yata ito. Parang tama yata ito. Parang hindi yata ito okay. And you should listen to them. Ano yung hindi ko maintindihan minsan? Maraming kaibigan natin, ikaw naman ang pumili sa kanila. Correct? Ikaw ang pumili kung sino yung inner circle mo. Ikaw yung pumili ng kaibigan na nandyan, na sinasabi mo, oy, pag nahirapan ako, kanyan kayo para tumulong sa akin. Huwag ka mag-alala, nandito kami for you. Uy, pag kailangan ko advice nyo, dyan lang kayo lagi. Huwag ka mag-alala, nandito lang kami for you. Sino naglagay sa kanila dyan? Madalas ikaw. Ikaw ang naglagay ng mga tao magiging kaibigan mo. So ang tanong ko sa iyo, pag nag-advise ba sila ng bagay na hindi mo gusto, magbabago ba opinion mo sa kanila? O i-honor mo yung kanilang suggestion? I-honor mo ang kanilang opinion? Amen? Hindi aksidente na yung mga magulang mo naging magulang mo. So kung may sinasabi ang mga parents mo sa iyo, respect the wisdom of your parents. Amen. Nilagay ka ng Lord sa isang simbahan, may mga leader ka, may mga pastor ka. Kapag may naramdaman sila, sinabi sila sa iyo, i-consider mo to, gawin mo to. I-consider mo, i-respect mo yung wisdom nila. Kasi nilagay sila ng Panginoon sa paligid mo. At marami sa kanila, ikaw rin naman ang naglagay. Listen to what they say. Ikaw naglagay, tas pag may sinadjust sila na gustong-gusto mo, amen, kaibigan tayo. Pero pag hindi mo na gusto yung advice sila, hindi na kayo magkaibigan. Respect the wisdom of your friends. Hindi naman lahat ng friends, syempre, may mga amazing wisdom sometimes. Kasi pag nag-break talaga kayo, nag-iwalay na kami. Oh. Hanggang dun lang yun. Ang kaya lang i-contribute sa friendship nyo, sound effects. Amen? But we thank the Lord. How many of you are grateful for friends and family that you have in your life? Amen. Sa lahat ng mga young people at mga single, pag may sinabi ang mga magulang ninyo, respeto nyo yung wisdom nila. Hindi lahat ng suggestion nila tama. Hindi lahat ng sinasabi nila tama. Pero karamihan ng sinasabi nila based on experience. Sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na sila. Hindi lang kayo nagkasalubong kasi nag-iba ka ng landas eh. Amen. You surround yourself with the right circle. And last but not the least, in order for you to have a God-honoring relationship is the right foundation. And I will close with this, the right foundation. Sino sa inyo gusto niyo yung mga relationships na i-build natin, sisimulan natin, at kung meron pa man tayo ngayon, sa tulong ng Lord, ay ma-build natin sa tamang pundasyon? Amen? Sino gusto? Ako gusto ko.
I want to build a relationship that honors God. At lahat ng building, kailangan maganda ang foundation. Wala, series lang yan. Tandang-tanda nyo pa. Correct? Ano sabi ng Genesis 2:24? Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Always remind yourself, especially if you are single, amen, to protect your purity. Alam ko, we've been taught na laging sinasabi sa atin, protect our virginity. And we should. If you're still a virgin, be proud of it. Huwag mo itago. Be proud of it. Hindi mo naman kailangan ipangalandakan. Pero huwag mo i-give up just for the sake of pressure. Pero hindi rin naman porket nawala na yung virginity, ay hindi ka na pwede maging pure. Ang pagtawag ng Panginoon sa atin is we are called by God to a state of purity. Kasi marami akong kilala, posibleng virgin, pero hindi pure ang kanilang mind. Hindi pure ang kanilang thoughts. Pero sinasabi ng scripture sa atin, kung ikaw ay papasok sa isang relationship, especially if you are marrying somebody, you will become one flesh. You are committing yourself for better, for worse, in sickness and in health, until death do us part. That when you say, I love you, hindi mo sinasabing, I lust you, I love you. Involves commitment. At pag sinabi mong, I love you, why? Why do you love the person? Dahil mabango? Paano pag amoy paksiw na? Paano pag nabubura yung kilay? Paano kapag yung ngipin nilalagay na sa baso? Mahal mo pa rin ba siya? Sa baso. Ang love, may pera o wala, malungkot o masaya, tagumpay o bigo. Bakit? Love accepts. Love trust in spite of. Mahal kita kahit na. Amen? That the foundation of that love is the love of Christ. Yung pagmamahal ni Kristo ang nag-enable sa atin. Hindi sex ang foundation ng love. Do you understand, mga kapatid? Sex should not be the foundation of love. It should be Jesus Christ. And I don't know kung naging malinaw ako, but sex outside marriage is wrong. Amen? But sex within the context of marriage is honoring to the Lord. When you become one flesh, there is intimacy. Your heart and soul are intertwined. Alam niyo mga kapatid, sex is a beautiful thing. Idea ng Lord ang sex. Si Lord ang designer ng sex. Kaya kapag ang sex is within the context of marriage, nalulugod ang Panginoon. But if it is outside marriage, it's wrong. So we should not allow the culture to define it, the entertainment to define it, the Hollywood to define it. It must be the Word of God that will define what really is relationship that is honoring to the Lord. Alam niyo, sabi ng survey, 59% ng teenagers ngayon, they have a sexual experience already. 59%. You'll be surprised. 59% of teenagers nowadays, they have sexual experience. Ang tanong, saan nila nakuha? Saan nila natutunan? Sa magazine, sa pornography, sa TV, sa Hollywood, sa K-pop, sa Netflix. And unfortunately, churches are not talking about sex and relationship that often. And we should talk about this as often as we can. Because we don't want na yung ating mga anak ay pinapalaki ng Hollywood. It should be the Word of God. Temptation is real. So, kung ang temptation ay totoo, dapat ang accountability, it's huge. Amen! Pwede po ako mag-advise? Kahit na hindi naman po ako magulang pa. Magulang ako sa maraming bagay, pero if you know what I mean. Advice ko sa lahat ng mga parents, lalo kung yung anak ninyo may boyfriend and girlfriend na. Magjowa na ba? Ang advice ko, wag nyo silang papayagang nagsosolo overnight na sila lang. Pastor, wag po kayong mag-alala, Pastor, wala po kaming ginagawang masama. Wala po kaming gagawing masama. Wala pa. Stop living on the edge. Let me repeat, stop living on the edge. Sabi ng scripture, the sex is meant to be joyful, intimate experience between partners. Because our decisions right now, who to marry, where to marry, sino ang papakasalan, saan ito gagawin, the decision that we have in our life, especially in the area of our relationship, must be governed by the Word of God. Hindi dapat govern ng feelings at pituitary glands.
Hindi siya govern ng serotonin at dopamine, yung happy hormones natin. Happy kami, pastor, siguro tama ginagawa namin. Hindi porket happy, tama. Pastor, may mga butterflies in my stomach. Alam niyo ba yung mga butterfly na nagbabakasyon? Minsan magugulat ka, wala ah. Kaya nga, love is not a feeling. It's a decision. It is a commitment. Every single day. Every time we wake up, ako, gigising ako, si Jenny, gigising, we have to have a commitment that I will love her for the rest of my life. And she will love me for the rest of her life. It is a commitment. Kasi hindi sa lahat ng panahon okay akong kasama. Hindi rin sa lahat ng panahon okay siyang kasama. Kung ang intimacy mo sa Diyos ay mas matimbang kaysa sa intimacy mo sa boyfriend mo, hindi ka mag-give in sa temptation. Pero kung mas matimbang ang intimacy ng boyfriend mo sa intimacy ng Diyos sa'yo, you will give in to temptation. 1 Corinthians 10:23. You say, I'm allowed to do anything, but not everything is good for you. And you say, I'm allowed to do anything, but not everything is beneficial. Wag na wag may pagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Stop living on the edge. You are putting yourself near the temptation. Tapos ayaw mo matukso. Hindi tayo inutusan ng Panginoon na maging malakas sa tukso. No, ang utos ng Lord, takbuhan mo ang tukso. Ang sinasabi ng Lord, maging malakas ka sa pagsubok. Yun ang ini-endure. Pero ang temptation, tinatakbuhan. Kasi ang puso natin mandaraya, pinakamandaraya sa lahat. So build your relationship with the right foundation. Right timing, right person, right circle. Number 4, with the right foundation. And maybe some of you, habang nakikinig kayo, may mga regrets sa puso niyo, sinasabi mo, Pastor, sayang, how I wish we started our relationship with the right foundation. Nag-antay sana kami. Life today feels unpredictable. Isang balita lang, pwede magbago ang mood mo. Isang chat na matanggap mo, pwede mag-create ng anxiety sa puso mo. And marami sa atin na nagtatanong at nababahala, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano kapag hindi nakatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral? Paano pag nagkasakit kami? Paano kapag hindi nangyari ang lahat ng plinano at pinaghandaan ko? Madalas po natin na itatanong ito because we spend so much time preparing for external things. Mga bagay katulad ng ekonomiya ng bansa. Paano ko paghahandaan yung pagtaas na naman ng langis? Ay, by the way, magro-rollback daw ng 1 peso. Praise God. Paano ko paghahandaan ng ekonomiyang bumabagsak? Paano ko paghahandaan ng diesel na pataas ng pataas? Paano ko i-handle at i-manage ang opinion ng ibang tao patungkol sa akin? Paano ko paghahandaan ang kinabukasan? Hindi po masamang paghandaan ang kinabukasan, pero napansin niyo po ba that the more you control about these things, the more anxious you become? Habang kinokontrol po natin ang future na hindi natin alam at hindi natin hawak, nagkikreate po ito ng pagkabahala sa ating mga puso. That's why we are trying to prepare more. Nag-i-invest tayo, nag-iipon tayo, we calculate more, we anticipate more. But ang reality ng buhay, you can prepare for many things, but you cannot prepare for everything. Maraming bagay mapaghahandaan mo, pero hindi lahat ng bagay ay pwede mong mapaghandaan. Kasi kung lagi lang tayo nakatingin, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang susunod na maging problema? Ano ang susunod na higanteng kakaharapin ko? Maganda pong attitude at character na pinaghahandaan po natin ang paparating, pero tingin ko maganda rin po na kailangan lagi nating tanungin hindi lang yung external things na paparating, kundi ako ba ay covered kung sakaling dumating yung worst case scenario. Kasi pwedeng malakas ka pero exposed, pero ikaw din ay mahina pero covered. At alam nyo, kapag ikaw ay malakas pero exposed, mas malaki ang tsansang babagsak compare sa mahina pero covered. For example, yung usa, yung deer, lalo sa Africa, sa wild or sa open field. Ang mga usa po, pag nasa open field, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, kapag siya ay nakatayo sa isang exposed, patag na lugar, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, nagiging vulnerable siya sa attack ng mga predator. Ang mga predator hindi na mag-aantay na manghina pa yung usa bago niya atakihin. Ang kailangan lang makita niyang isolated siya at exposed siya. Especially po ang generation na ating ginagalawan today.
Whether we admit it or not, we are drowning with information. Lunod na lunod po tayo sa information. We have high-tech security system. Halos lahat ng sulok ng Metro Manila may mga CCTV in our generation. And yet, high-tech ang ating mga security system, and yet many people are less covered. Many of us are exposed. Marami sa atin ang parang lantad na habang ang ekonomiya natin ay hindi stable, habang ang gobyerno natin ay hindi stable, ang conflict ay tumataas, ang threat ay parating ng parating, at ang opinyon ng mga tao ay pabago-bago kahit saan ka pumunta. Makikita mo at marirealize mo, if you are old enough like me, na hindi pala lahat ng bagay kaya kong kontrolin. You are never meant to control what's happening globally. In fact, hindi natin siya kayang i-control, hindi natin dapat siya i-control, pero dapat tayo laging manalangin sa Panginoon na kung hindi ko makokontrol ang kinabukasan, Lord, we need your covering. We need your protection in our lives. Na hindi lang ako obsessed sa aking external uncertainty, na paano pag nawalan ako ng trabaho, paano pag tumaas ang mga bilihin, paano pag nalugi ang aking mga negosyo. Lord, we are all praying, not just na i-resolve mo ang external conflict, gusto po naming magkaroon ng internal stability. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need internal stability. Put that in a comment section. Internal stability. That we need better planning, yes. We need to save more, yes. We need more resources. We need stronger strategies. But more than anything else, kailangan po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang pinakaligtas na lugar sa buhay, hindi po makikita dito sa mundo. Ang pinakaligtas na lokasyon sa buhay ay yung kasama natin ng ating Panginoon. Hindi geography, hindi building, hindi hiding spot somewhere on earth. The safest place in life is our relationship with our God. I am talking about a person who lives near the presence of God. A person who is covered by His grace. Yan po ang context ng Psalms chapter 91. Ang Psalms 91 po ay sinulat para po sa mga tao na nangangailangan ng protection. Question, sino po sa inyo naniniwala you need God's protection in your life? Taas nga po ang kamay. Amen. We are praying, protektahan mo ang mga anak namin. Protektahan mo ang mga magulang namin. Protektahan mo ang anak ko nasa abroad. Kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. We all need God's protection. And Psalms 91 is specifically written sa mga taong nangangailangan ng protection ng ating Panginoon. Isinulat po ito sa context ng kapahamakan. Isinulat po ito sa konteksto ng uncertainty at threat. Pansinin po ninyo, ang Psalms 91 sinulat wala pang modern medicine. Sinulat ang Psalms 91, wala pang security system. Ang atake sa Israelites, tuloy-tuloy. Ang disaster, biglang dumarating. And these chapters covers almost everything that we need if we want God's protection. In fact, kung babasahin niyo po yung buong chapter, I wish we have time. Kung titignan niyo ang buong chapter, kino-cover tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, at kino-cover ka ng Panginoon sa bagay na control mo at hindi mo control. And the Bible, and the chapter starts with Psalms 91 verse 1, wherein the Bible says, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So based on this chapter, paano po tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? So how to live a covered life? Number one, if you want to live a life that is covered with God's protection, number one, you need to position yourself within the proximity of His presence. Everybody say position. Now, if you want protection, position is necessary. Pasinin po ninyo. Kung ibabalik mo yung verse 1, sabi po ng scripture, He who dwells. Now, hindi sinabi ng scripture, He who visits. Hindi sinabing yung mga bumibisita sa secret place ng Most High, they shall abide and remain under the shadow of the Almighty. And you can say, He's my refuge and my strength. No, sabi ng scripture, lahat ng nananahan. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagdudwell ka, it is an idea of remaining, it is an idea of sitting, it is an idea of staying. Everybody say, stay. Na sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili. Hallelujah. Hindi lang bumibisita, kundi nananatili. He who dwells in the secret place of the Most High. Kapag tayo po ay nanatili within His fellowship,
May pangako ang Panginoon na refuge and fortress. Hindi yung bibisita ka lang kapag may emergency, kundi yung may emergency o nagpapasalamat, you are under His wings. When you dwell in God's presence, ibig sabihin, pinipili po ninyo na maging permanent habitation ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tatawag kapag emergency, hindi lang tatawag kapag nagpapanik, kundi, Lord, I want my whole life, amen, na makaranas ng iyong presensya, na whether I am hungry or full, I will remain and stay in your presence. I will sit in your presence. I will stay in your presence. Nakakalungkot man po, napakaganda po ng Psalms 91. This Psalms 91 is called the protection verse, and we all want God's protection, correct? Is it safe to assume na lahat ng tao gusto ng protection? We all want protection in our lives. Pero mapapansin po ninyo na ang protection, biblically, is based on your position. Ang protection, mararanasan mo kapag nasa tamang posisyon ka. At ano yung tamang posisyon na yon? Yung posisyon na ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Balik mo yung verse 1, ang sabi, He who dwells in the secret place. Now, pag sinabi nating secret place, hindi ibig sabihin yan tagong lugar sa bahay ninyo, na meron kang secret place doon na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng asawa mo. Pero ang ibig sabihin dito ng secret place is actually an inner place of fellowship with God. Ibig sabihin, if you dwell in His presence, if you remain in His presence, ang promise ng Lord may refuge. Ang promise ng Lord may fortress. So ibig sabihin, if I want strength in public, yung strength in public is born with my private meeting with God. If I meet Him in my secret place, if I pray to the Lord, if I call on Him, yung lakas na kailangan ko paglabas, nakukuha ko sa meeting ko sa Diyos, sa aking inner place. Na sabi ng Biblia uli, those who dwell in the secret place. Now this is interesting, kasi hindi lang sinabing secret place, kundi inari ng writer ng Psalms 91 na yung secret place na ito of the Most High. Let's go to the verse again. He who dwells in the secret place of the Most High. And napapansin nyo, mga kapatid, in-emphasize po dito yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung pagiging powerful ng ating Panginoon. Now, this is very important. Kaya po siya importante because kung babasahin nyo yung buong chapter ng Psalms 91, ang Psalms 91 po ay patungkol sa mga panganib. May mga arrows na lumilipad, may mga terror, may mga enemies, may mga distraction. Pero binanggit yung threat pagkatapos ma-establish na sovereign ng Diyos. Okay, hindi nyo ka naintindihan. Okay? Yung threat nasa succeeding verse. Kung babasahin mo yung verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, makikita mo, inisa-isa ng writer ng Psalms lahat ng panganib na darating. Pero napakagandang paalala na bago po binanggit ng writer ng Psalms 91 lahat ng panganib, in-establish muna niya sa verse 1 na ang Diyos natin powerful. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng ating Panginoon na yes, ang threat nandyan. Darating ang lahat ng struggles at challenges, pero wag na wag niyong kakalimutan na kailangan solid at tama ang paniniwala mo na kahit gaano kalakas ang mga challenges, kalaki ang mga higante, ang Diyos mo mas powerful. Ang Diyos mo ay sovereign. Ibig sabihin, mataas sila pero may most high pa dyan. Okay, mataas sila pero laging higher ang Diyos. Malakas yan pero stronger lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng verse na ito, dapat kang manatili, pero napaganda ng verse kasi hindi niya lang sinabing manatili ka kasama ang Diyos, kundi sinasabi ng verse, manatili ka kasama ang Diyos na mas malakas at mas malaki sa anumang threat na meron sa iyong buhay. Amen. Kasi kung tatanggalin mo yung Most High, He who dwells in the secret place of God, I mean, marirealize mo, Lord, salamat, I want to be in your presence, and in your presence there is peace. In your presence there is protection. But the writer of Psalms 91 wants to remind each and every one of us, nagtatago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos na may control at mas makapangyarihan sa kahit ano pamang bagay. So, let's go back to verse again. So, those people who dwell in the secret place of the Most High, ano po kasunod? Shall remain, shall abide. Saan daw po? Under the shadow of the Almighty. Everybody say shadow. Now, very interesting yung part na ito ng scripture na binanggit na shadow.
Kasi sa pagkakaalam ko, if we are talking about protection and covering, mapapailalim ka lang sa shadow pag malapit sa'yo. I mean, may shadow ako ngayon pero hindi umaabot sa likod. Pero kung nandito ka sa tabi ko, pwede ka mapailalim sa shadow ko. So ibig sabihin, kung ang protection ng Lord ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, you have to stay in proximity with Him. Kailangan mo maging malapit sa Kanya to benefit with that protection. Okay. Okay. Ang ulan, hindi mo mapipigilan. Pag bumabagyo, hindi mo siya mapipigilan. Pero kung meron kang payong, lahat ng nandun sa ilalim ng payong ay hindi mababasa. Okay. Pero kahit na maganda ang intensyon ng payong, kung hindi ka sisilong sa payong, come on, hindi mo matitake advantage yung benefit na ikaw ay nasa ilalim ng payong. Ganon din ang protection ng Lord. God wants to protect each and every one of us. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. But if you want to benefit from that protection of the Lord, you must stay under the shadow of His wings. Kailangan nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon. Kasi hindi mo ma-experience ang shadow kapag malayo ka. Pag lumalayo ka, hindi ka susundan ng anino. So hindi ka susundan ng anino, iniiwan mo yung covering. Ibig sabihin, ang pagiging safe pala, everybody say safe. Ang safety pala hindi automatic. Ang safety positional. Depende kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong magastos. In fact, literal ngayon yan, pag lumayo ka, magastos talaga ngayon eh. Tama? Pag lumayo ka, magastos. Alam mo, pag lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, magastos. Kasi we make a lot of decisions na wala ang wisdom ng Diyos, wala ang kapayapaan ng Diyos, wala ang joy ng Panginoon, wala ang protection ng Panginoon. Nakakalungkot, pero napakarami po sa atin. Napunta na tayo sa stage na yon. Nakakala natin we are too wise, too experienced, too educated to be amongst ourselves. Recently, I was watching a lot of documentaries in National Geographic about survival of the fittest. Kung pamilyar kayo sa segment na yan ng National Geographic, kung saan yung relationship between predator and prey. Na kahit gano kalakas ang leon, kapag yung mga usa ay magkakasama, hindi niya maatake. Ang inaantay ng leon, yung isang usa humiwalay sa flock. Because sometimes, sabi nga ng scripture, tayo ay kanyang mga tupa. At alam niyo ba, ang mga tupa, kailangan niya may herd, lagi silang sama-sama. Kaso talagang may mga tupang may tupak. Na bigla siyang mag-iisip na dito ko, tingin ko mas maganda dito sa shortcut na to. At magugulat ka na lang, babagsak siya, aray mo. Okay. Amen? Bakit? Ano ang sinasabi ng scripture? Ang protection ng ating Panginoon is positional. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may problema. Pero ang sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili sa anino ng pakpak ng ating Panginoon, yun ang maliligtas. Yun ang makakaranas ng protection ng ating Panginoon. Now actually, pag tinignan yung Bible, consistent yan. Mula sa unang Passover celebration. Remember? Di ba sa unang Passover celebration in Exodus chapter 12, ang sabi ng scripture, inutusan ng Panginoon ang buong nation of Israel na pumatay ng tupa na kanilang kakainin at ang dugo nun ay papahid sa kanilang pintuan. Remember that? So ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bahay, covered. So depende, hindi sinabi na basta Israelites ligtas. Hindi, sinabi basta nasa loob, posisyon. Basta nasa loob ka, protected ka. So ang safety nasa posisyon. Noah, for example, Noah's Ark. Di ba? Ang sabi ng scripture, the man is so wicked, God even regretted na nilikha niya ang tao. Kaya sabi ng scripture, inatasan niya si Noe na maggawa ng malaking Titanic. Malaking barko. Ano sabi ng Biblia, ilang taon niyang ginawa yung barko. Suddenly, no, dumating yung kinakatakutan ng lahat. Maraming taong dininiwala sa kanya, minak siya. Superman, bakit ka gagawa ng barko at sasabihin mo magkakaroon ng baha? Hindi pa umuulan ever noong time na yon. Hindi sila familiar sa ulan. Bago sa kanila yon. And then sasabihin nila magkakaroon ng bagyo, babahain ang buong mundo. Kaya ang tao hindi naniniwala. And dumating yung tamang panahon. No, nagkaroon ng matinding bagyo, umulan ng napakalakas, binaha hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mundo. Ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng nasa loob ng barko, ligtas. So ang safety, nasa posisyon.
when you position yourself under the shadow of His wings, inside that door, inside that ark, you will experience God's protection. So mahirap mag-expect ng protection kung wala ako sa tamang posisyon. Sino sa inyo nagpe-pray kayo ng isang bagay sa Panginoon? Like nagpe-pray kayo ng bagong bahay, bagong kotse, breakthrough sa business, breakthrough sa family. Alam niyo, maraming tao nagpe-pray ng breakthrough and blessing, pero bihirang-bihira lang yung mga Christian na pinuposisyon nila sa kanilang sarili na tumanggap. Alam niyo, minsan may wisdom din sa mga nanay natin noon. Pagtanghali tayo nagigising, naalala niyo po ba yun? Pagtanghali tayo nagigising, sasabihin, nako, nagpaulan ang Diyos ng grasya. Hindi ka nakasalo kasi tulog ka. Ibig sabihin, yung grasya tumulo na pala, pero dahil wala ka sa posisyon, come on, hindi mo natanggap. Kahit na pray tayo ng pray sa miracle, pray tayo ng pray sa breakthrough, kung wala tayo sa position to receive it, we don't have the wisdom, amen, to handle the blessing that God will entrust us, sayang lahat. So ibig sabihin, you have to position yourself. And being in a position is a wisdom from the Lord, that we must dwell under the shadow of the wings of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Amen. Let's stay close sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi ng Psalms 57 verse 1? Have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you, in God, I will take refuge, and I will take refuge, everybody, in the shadow of your wings until the disaster has passed. Which will lead me to my second point, how to live a fully covered life. Number one, you have to be in position. Number two, you have to have a confession. Ano sabi ng verse 2? And I will say of the Lord. Everybody say. So papansin niyo, yung point number one, you have to stay. Point number two, you have to say. So yung point number one is all about your position. Point number two is about what you proclaim, proclamation. So very important na tama ang posisyon natin, pero dapat importante rin na tama ang ating confession. Na yes, I can see disaster, I can see problem, I can see challenges. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Amen? You cannot control what they post, but you can control what you post. Hindi mo makokontrol kung anong sasabihin ng tao patungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung ano mararamdaman mo. So ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo, pero there's still something that God allowed us to control. And that one thing is what? What you say. For example, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi na scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and empty. And darkness filled the earth. Imagine niyo ang mundo daw, walang form, empty, and darkness. Without form, empty, darkness. Without form, empty. Parang wallet mo na, without form, empty, darkness. Sabi ng Biblia, and the earth was without form, empty. Parang wallet mo, without form, empty. And then, God said, let there be light. Wait a second, wala pang light noon. Puro darkness nga eh. But God apparently did not say what He sees. Ang sinabi niya, anong gusto niyang makita. So nakita ko dilim, pero dahil gusto ko makakita ng liwanag, let there be light. Because confession is very important. Amen. Ang sabi ng scripture, he who dwells in the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of His wings. And I will say of the Lord, Lord, ang daming pagsubok. Lord, ang hirap ng buhay. Hindi, ang sabi niya, I will say, He is my refuge. He is my strength. Ibig sabihin, hindi niya dinideny ang sitwasyon, pero ina-acknowledge niya na mahirap ang sitwasyon, pero covered ako. Meron akong Diyos na refuge ko. Meron akong Diyos na strength ko. So ibig sabihin, hindi yung bibig mo nagkikreate ng proteksyon. Hindi yung sinasabi mo ang naglalagay ng proteksyon, pero inaangkla mo yung puso mo sa katotohanan na hindi ko makokontrol ang nangyayari sa buhay, pero may Diyos na nangako sa akin that He is my refuge and He is my strength. Ibig sabihin, I have to have my faith in the Lord. Nananampalataya ako. Sino sa inyo nananampalataya magkakaroon ng breakthrough ang inyong buhay? Pero alam niyo po ba na ang faith verbal muna bago maging visible? Hindi siya magiging visible hanggat hindi kino-confess ng bibig mo. You have to confess it. It's not manifesting, by the way. Ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabing, yayaman ako. Yayaman ako.
yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya. Na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Hindi mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Hindi ka naman magaling lying din yun Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano-ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Hindi naman ako, dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas. So, ganun ang trabaho natin mga Kristyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So, Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer, but I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to wala talaga Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman Isisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, halimbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung hindi na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa. Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So, next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs. And I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God. Yung refuge ni Lord, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun. Verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawa yung bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge,
And number two, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge and God being your strength? Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan. So usually when you say God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay ba dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalm 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka, ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay. May picture ako dito. I don't think ko nahabol. Okay. We have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilain mo lang yung ulan. Okay na. May mga ganyan ba kayo moments sa buhay ninyo? Nawalan ka ng trabaho. Napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease. Tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka ng kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. I mean, kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the Scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalm 91, I will say of the Lord, Lord, Ikaw ang aking refuge, but at the same time, You are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng Scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. I mean, nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now, what if ang Diyos natin nire-rescue ka niya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangan mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection, permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this, walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence.
At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite, mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on, no? Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number 1, you have to be in position. Number 2, you have to have that confession. And then number 3 will come. You will experience, number 3, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will save the Lord, He is my refuge, He is my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, everybody read. I-confess niyo, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And as sabi ng scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen? Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. I mean, lahat ng patibong hindi mo kita. At sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Sino sa inyo grateful? Ang Diyos, pinoprotektahan ka sa bagyo. Eh, ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. At salamat sa Panginoon, ang Diyos ko, hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama. Pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you, and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotekta niya sa bagay na hindi mo kayang i-control, pinoprotekta niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid? Come on, verse 4. Nak, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So ibig sabihin yung nagpoprotekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung, dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God, and then sabi ng verse 4, let's go to verse 4. He will cover you with His feathers, He will shelter you with His wings, and I love that last part, and I will close with this, and His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating. Pero sabi niya, kung dumating man, ako ang armor ninyo.
Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makaka-penetrate. Kasi, ang pangako ko mismo, ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magdi-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpoprotekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi ngayon ng Isaiah 54, this is my last verse. Ang sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko. Hindi ako magaling sa English. Pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma. Pero sabi niya, kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. God will not always stop the weapon from forming. But the Bible says, He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense. Wala akong physical na refuge. Wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok, parehong ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered. Yung isa exposed. Yung isa, may words na kinukote. Yung isa, sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time eh. Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon eh. Last week na, nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi na ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin natin, Lord, ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ang pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future. At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. Sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings,
you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict. But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He is the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence. Cling to Him. Kumapit ka sa Diyos. Tumakbo ka sa Panginoon. And I will tell you, magkakaroon ka ng kapayapaan na never mo in-expect na magkakaroon ka sa iyong puso. I know how it feels. Kung kayo po ay siguro nanay o tatay, nag-aalala kayo para sa inyong mga anak. Kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, nag-aalala kayo sa inyong mga pamilya at inyong mga anak. Pero kahit anong mukmuk naman natin, wala tayong magagawa. Pero pwede natin magawa. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming fortress. And in You, we trust.